siya sa local mall ng bayan ng Naik. Ayan, nakikita nyo. So pagpasok nyo ng sentro ng Naik, makikita nyo na kagad yung mall na yan. Okay, ito na yung pinaka-crossing, no? Pagka nakapasok na sa bayan ng Naik. So national road ito rito. Aray ko. Paradahan ng bus papuntang Manila. Siyempre pabalik dito. Okay, so ayan, pagpasok nyo nung Naik galing Manila, no, galing dito, ito yung pinaka-marker o muhon ng bayan ng Naik. So pagpasok nyo yan, ito papuntang Maragondon yan. So ito yung sasalubong sa inyo, yung welcome to Naik, sa bayan ng Naik. At siyempre yung pinaka isang ano ng bayan dito, yung dalawang ulo ng kalabaw. Ayan, no? Kikita nyo? So daan to papunta na dun sa palengke. Tapos siyempre, ayan din yung gasoline station. Ayan na yung mga nanggagaling ng Manila. Doon sa kabila na yan. So yun yung kalabaw. At ito yung pinaka, ano ba tawag yan? Arko? No? Arko na ng bayan ng Naik. Pagkalampas natin dito, makikita na kagad natin yung munisipyo ng bayan ng Naik. So ayan na yan. Ito na yung munisipyo ng bayan ng Naik. Tapos ito, palusot to mismo sa sentro, sa local, no? Nung bayan ng Naik. So parang highway ito ng bayan mismo ng Naik. So doon ka sa kabila, tinatawag ko na national road yun. So ito kasi papasok, no, sa talagang pinakasentro, sa residential. Although may mga lusutan to sa papunta na rin sa highway. So ito na yung munisipyo ng bayan ng Naik. So syempre yung pinaka mode of transportation dito, tricycle talaga. So ayan, narin po. Uneven kasi yung tawag dito, yung kalsada, kaya biglang may tumaas. So napaan tayo ng konti doon, kaya napaaray tayo. Ang RT, no? So nakikita nyo, may mga sasakyan na galing dito sa kaliwa. Tumatawid papunta rito kasi papunta ng palengke sa bayan. So yung mga BB bus, kung tawagin na yan, biyahe yan papunta rito, hindi papunta ng sa Fote, no? Sa Puti Bacor. So boundary ng Las Piñas, sa bayan ng Las Piñas. Pasyal tayo sa bayan ng Naik kung saan maraming pabahay ng gobyerno yung mga itinayo. So tawag ko na dito, pabahay ng gobyerno capital ang bayan ng Naik. So doon, papunta yan doon sa may National Road. Sa kabila na yan, kung saan tayo nanggaling kanina, yung may mall dyan. Tapos yung mga fire station, police station, MSWD. No? So talikuran lang ng City Hall yun. Kaya nakikita nyo, halos yung mga transportation talaga dito, tricycle. So, kung i-compare mo yung mode ng transportation
sa bayan ng Naik kaysa sa Manila, mas makakales ka, no? ng ng pamasahe sa Manila compare dito. Kasi nga tricycle, medyo pricey. Kaya karamihan kumukuha ng mga e-bike motor, yung mga residente dito mismo sa bayan ng Naik. Kasi para mas save yun, mas nakakatipid. Kaysa time to time, pupunta ka ng bayan o sa palengke, sasakay ka ng tricycle. So, ito papunta dun sa palengke na. So, pupunta tayo dyan para makita nyo. Kasi, siyempre, ito yung pinaka-first na kailangan ng tao yung palengke. Tawid tayo. Maraming lusutan to, kabilaan. Kumbaga, accessible. Parang paikot. So, ito yung kumbaga nasa gitna yung palengke, no? Ng bayan mismo na ang dami mong entrance. So ito yung isang entrance. Hindi katulad ng ibang palengke na parang isa lang yung magiging entrance mo. Ito hindi, ang dami. Dahil pwedeng pasukan. So paikot para sang bilog, no? Tapos ang daming lulusutan, ang daming entrada. Siyempre, maraming entrada, marami rin exit. So marami kang choice kung saan mo gustong pumasok. Di katulad sa ibang palengke na talagang kung saan ka papasok, doon ka lang lalabas. Dito hindi. Kaya parang nakakatuwa. So ito yung isa sa mga local mall. So ito yung isa naman isa rin sa school dito. Although private school, itong ano na to, isa sa magandang school daw ito. No? Para sa senior high. So nag-accept sila. High school. So dito sa eskwelahan na to. Kita nyo ba? Ayan, no? So, ay nakita nyo yung building na yun. School yan ng college school dito. So, high school, inaano rin nila hanggang college. So, maraming courses naman. So, ito na yung palengke. Pasok na tayo. Ayun, pwede ka rin lumusot doon. Papasok ng palengke. At ito dito. So, yan, no? So, ito na yung palengke. Ang palengke dito, ayan, no? May mall din, local mall, no? So, pagka palengke, pwede ka na dyan. Ayan, may mga mart na rin dyan sa loob. So, ito yung isa sa parang gustong i-open na, no? Ng administration ng bayan ng Naik. So, sana i-open na nila kasi para hindi masayang magamit itong tawag dito, building ito, itong facilities na to. So ayan, ito yung pinaka parang parking area at ito na mismo yung palengke. So tuwing umaga, madaling araw, meron silang tinatawag na naglalatag, ayan. Pero pagdating ng 7, tatanggalin na yan, aalisin na. At syempre, meron din talaga yung mga lehitimong kumbaga silang titinda. So ayan, makikita ninyo. Maaga pa kasi ngayon, kaya meron pang mga salatag na ganito sa kalsada nag-set up ng mga kung anong palang mga paninda. Pero mamaya-maya, ayan, nagliligpitan na sila. Mawala tuwing umaga yan. Tuwing umaga sila nagsiset up, madaling araw. So alam ko hanggang 7 ng umaga. So tapos ito na yung parang mga prutas, gulay na mabibilhan ninyo. So nakaseparate yung sa gulay tsaka
mga isda, karne. So dito ka makakabili ng mga gulay. So prutas yung dun sa kabila na yun. So paikot tayo. Kaya makikita niyo, maraming nag-aano sa kalsada, sa sahig, no? Gawa ng mga yan, no? Ay, may music. So yun, ito na yung pinakalikod ng palengke. Likuran na ito. Tapos dito naman yung mga basang mga paninda. So yung mga isda, karne, dito nyo mabibili. So yung kabilang side na to, ito yung ayan, makikita nyo gulayan. Maliban dun sa mga naglalatag. So ito yung mga pwesto. At ito dito sa kabila yan. Tapos lulusot tayo dun sa kabila naman. Doon naman makikita o mabibili natin yung mga katulad mga damit, kung ano-ano pa nagamit sa bahay. Ay, hello. So ayan, dito naman yung mga karne. Kaso may music. So lulusot tayo dito sa papunta naman na doon sa mga yung mga damit, sinilas, gamit sa bahay, no, natin mabibili. Although yung mall, no, pwede ka din mamili doon ng mga gamit sa bahay, pero ito yung isa. So parang ayun, isang stall tapos pangalawang stall ito dito sa kabilang. So lulusot tayo dito sa kabilang side. So paikot lang. Usually kung dinire-diretso natin kalsada, dito rin tayo lulusot. So, pumasok lang tayo sa loob ng ng tindahan ng mga isda at saka ng karne. So ayan, ito lusutan. So ayan, dito ang mga mantika, dito naman natin mabibili. At parang ito yung lumang palengke. So additional na lang ito sa kabila kasi siyempre dumadami yung community, residente. So nagiging maliit na lang itong tindahan, palengke na to. Kaya makikita nyo yung structure niya, siya yung original. At dito, ito naman yung terminal na ng tricycle. So ayan, no, lusot-lusutan. Dito, pwede ka nang umiksit, no? Palabas ng palengke. So paikot lang yan. Pwede dun sa kabila. So ito na yung terminal. So dito, mga mantika, kung ano, yung pwedeng mabili dito ito yung lumang palengke. Pero magkakatabi lang to, kumbaga isang area lang. Eh, no? Ito yung lugar. Dito naman, dito ka makakabili ng pasalo-salo din. May mga damit, kung ano-ano pa na pwede nating mabili katulad nito. Mga gamit sa bahay. So ito pa. Wala pang malaking mall dito sa bayan ng Naik, like ng SM, kung ano man Robinson, wala pa dito sa bayan ng Naik. So nakikita lang natin yung mga mall, yung kanina, like yung Fortune King, tapos yung isa dito, Sky King. Yun yung parang pinaka-ano rito, pinaka-mall. So pasok tayo dito. So ito yung loob. So yung mga dry goods. Nakita ko. Yung mga dry goods dito. Dito natin mabibili. Dito sa kabila. So kung hindi tayo pumasok doon tayo lulusot. Papunta rin lang dito. So yung mga dry goods dito nating dito tayo maaaring bumili. Ayan, pasok tayo para magkaroon tayo ng idea. Ano yan, sir? Ganda umaga. Video lang. So, ayan. Liko na tayo dito sa kabilang side. Ayun.
After nito palengke, tuloy na tayo dun sa may simbahan para magkaroon kayo ng idea. So, basta mga dry goods, dito nyo mabibili yung sa lugar na to. Pagkikita nyo maraming sarado pa rin stall. Gawa ng maaga pa ngayon, parang 7. So, hindi pa sila nag-open. Kung dumiretso tayo doon, dito tayo pumasok. Dito tayo lalabas, paikot to dito. Pabalik. So, ayan, kita nyo. Ito siyang building ngayon yung kanina. May mga tricycle, terminal ng tricycle. Okay. So, ayun. Halos naikot na natin to. Kaya itong video natin na to, mahaba talaga to. Kasi, igutin natin yung bayan ng Naik. And then papunta dun sa mga local residents ng Naik. Saan ba tayo? Saan ba ako pa pwedeng lumusot? Babalik tayo dun sa pinanggalingan. Although, may daan. So, ayan. Doon tayo kanina galing sa loob. Kita niyo yung mall na yan, papunta dito. So, umikot lang tayo, papunta rito. Kaya lumabas tayo dito sa lugar na to. Tapos, pa-exit, ikot lang din tayo dito. Kaya nga magaling yung, para sa akin yung layout ng palengke na to. Kasi ang daming lusutan. Tapos, para sa nasa gitna ng lahat ng kalsada ng access. No? Ganun yung orientation ng palengke dito sa bayan ng Naik. May malalaking mart din naman dito. What? Okay, dyan sa lugar na yan, dito tayo pumasok. So, dito tayo lalabas din, pabalik tayo doon. Although may daanan dyan, pero gusto kong dumana dito papunta dun sa simbahan. So ito yung arko. Ito yung talagang pinaka-main entrance papunta sa palengke. Pero doon sa mga kanto na tinuro ko sa inyo kanina, pwede din tayo lumusod doon. Pwede rin tayong pumasok at lumabas syempre. Dito marami nagsasabi itong school na ito maganda. No? At the same time, affordable pa. Dito din lang yan sa sentro. Kung tatapusin nyo itong video na ito, masusundan nyo lahat kasi hindi tayo nag-skip na rito. So lahat parang bibidyoan na natin para makita nyo ng buo, ng aktual dito sa bayan ng Naik. So yun doon, galing palengke. Pumasok tayo ng palengke doon. So, ito nang palabas. Kaya makikita nyo yun, yung truck ng basura na nagpipick up dito. Kung saan tayo kanina pumasok. Hindi ko maintindihan na ito ba talaga yung parang pinakatapunan ng basura and then saka pipick upin ng mga nagbabasura ng lokal. Kasi nakaayos naman siya sa gitna ng highway. Totoo ba yan? Ibang klase So, ayan. Dito tayo galing kanina. No? So, pupunta na tayo dito. Kakaliwa tayo. Ito, papunta ng simbahan na to. Itong kalsada na to.
Ang haba ng video natin na 200%. baka, baka magsawa kayo. Pero gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung itsura ng bayan ng Naik. So, sa sentro. Kasi pagpasok mo dun sa boundary ng Tansa at saka ng Naik, dire-diretso lang eh. Dito talaga yung sentro, parang nasa gitna. No? Salamat pa. Salamat parang tumahimik. Kasi kanina parang napaka-busy nung lugar na pinunta natin. Siyempre, palengke nga naman. Pero mamaya-maya, medyo magiging ano na doon, banayad pagka medyo patanghali na. Hindi na ganun kadaming tao. Pero yung mga nakita natin, mga nagtitinda sa yun, siyempre, alis na yun. Kasi hanggang, alam ko 7, no, ng umaga. Start sila madaling araw, 4, mga ganon. Naglatag sila doon ng pagtitinda ng kanilang mga paninda na kung ano-ano. Maganda din dito kasi may parang, ano ba tawag doon, parang building ba? So kung saan natin mabibili yung mga kailangan natin sa bahay, like yung mga gulay, prutas, merong parang building. And then dun sa mga wet na pagkain, like isda, manok, karne, no? Meron silang building din, no, na kung saan mo mabibili. So hindi sa isang lugar. Tapos meron din dun sa ayun, mga dry goods nga. Ay, tagal kong inisip yun. Buti nakita ko dun sa signage nila. So, pagkagaling ng palengke, galing dun sa may marker, papasok dito. Yung pinakamuhon nila. So, yung pinakaano talaga nila dito, yung tatlo, dalawang ulo ng kalabaw. O kalabaw ba yun? Tamaraw. Basta yun. So, ang iniisip ko lang dito, dalawang pwedeng malubat. Yung handle natin at saka yung cellphone natin. Alam nyo, napaka-busy na talaga itong bayan na to kasi napakadami na kasing residente dito. Lalo na yung mga nare-relocate, hindi doon din sa mga private subdivision. Ayan, surrender na yung ating gimbal. Natatabingi na. So, fix na natin. So, itong kanto na to, pagka pumasok ka dyan, may school yan, tsaka papunta ng tabing dagat, ng which, yun, kikita na rin natin yung, ng simbahan. Parang ngayon ko din lang napansin yan, na ganyan pala yung itsura. Pagka dito sa malayo, kita pala. Tapos, may napakataas na ilog dito. Hindi nga alam natin makita kasi merong barrier, no? Itong mga screen. So, siyempre, para safe sa mga residente. Ayun, Ang taas ng tulay na to. Ewan ko kung nakikita ninyo, basta screen kasi. Okay na nga yan. Samahan nyo lang ako sa ikot natin sa bayan ng Naik. So, walang aalis. Walang alisan. So, gusto ko lang i-highlights dito yung mismong sentro. Kung ano ba yung meron sa bayan ng Naik.
ito, yung kanto na to, pwede kang lumusot yan papunta sa palengke. So, lusot-lusutan. Pero yung mga papasukan mo na yan, mga one way lang yan. Hindi pwedeng mag two way. So, one way in one way lang. Ewan ko kung abutin tayo ng isang oras dito. Ako nga pala, puntahan din pala natin yung Kabso dito. Gusto ko rin pala ipakita sa inyo. Pero saan bandaan dun? So itong ditong kanto na to, lulusod din yan papunta sa palengke. One way din lang yan. So ito, malapit na rito yung simbahan. Parang ano na rin ako sa ano parang namumulikat na yung binti ko. So ito na yung simbahan. So pagka kumaliwa ka dito, pupunta yan sa labas din sa may main road doon ng Naik. Tapos dito, papunta na sa mga barabarangay. Basta ang daming daan dyan, lusot-lusutan. So ito na yung parking ng simbahan. So ano ba tawag dyan? Basta yan kung nakikita ninyo. Sa tapat niya parang merong court. Hindi ko alam kung court, basta plaza. Tapos ito na yung simbahan ng bayan ng Naik. Sabado ngayon, bukas pa yung misa. Kung bukas para tingnan din natin para magkaroon tayo ng idea kung gaano kaganda yung simbahan ng Naik. Aga po. So ito na yung pinaka parang plaza nung bayan ng Naik. Ayun sa kabila, merong parang stadium ang dating. No? So itong paikot. At nandoon naman sa kabilang side na yung Catholic school. Nasisilaw yung camera natin sa sikat ng araw. Ito na yung entrance. Oh, ganda ng setup oh. Meron may kinasalba. Umaga po, Nay. So ito na yung loob ng simbahan. Sa gilid siya na ako dadaan, pero parang ito na tayo dumaan. Kita nyo kung gaano kaganda itong simbahan ng bayan ng Naik. Ito yung gilid ng simbahan, no? Ganda, grabe.
So ito yung kabilang side ng simbahan. So pagka pumasok kayo left side, so merong upuan. So yung mga magsisimba, kung sakaling wala nang maupuan sa loob, pwede rin sila. At meron ditong maliit na chapel. Hindi ko alam kung chapel ito. No? Yan, no? Tapos dito merong itinatayo pang isang kung ano pang ano ito rito. Malalaman pa natin pagdating ng araw. Okay, so ayan, tuloy na ulit tayo. Ito parang gym, no? Gym ba tatawagin ito? Dito sa, ano na mismo, sa may simbahan. Meron akong nakitang tulay dito, parang maganda yung ano pagkakaano ng tulay. So, pagka diretso tayo dyan, papunta na yan ng palabas. Mukhang dyan din tayo lalabas mamaya. Dito muna, meron lang tayong parang sightseeing pa dito sa kabilang side na to. At